Standby. 5, 4, 3, 2, and cue. Hello friends, welcome to our channel, the Snooki Serna Channel. Alam niyo, very interesting po ang ating usapan ngayon dahil ang guest po natin is a woman of beauty and wisdom. She's an actress, a singer, a businesswoman, and a beauty queen. All the way from her beautiful events, plays, and wellness spa in Antipolo, please welcome Miss Patricia Javier Walcher. Oh. Hello, madam. Yes. Kamusta ka na, Pat? Welcome to Villa Patricia. Hi, thank you, Pat. What is the latest with you, Miss Patricia? Siyempre, di ba? Sobrang busy rin ako ngayon dahil aside sa pagiging nanay, di ba, dalawa na yung anak ko, si Robert tsaka si Ryan. And then, siyempre, pagiging may bahay, di ba? Pero tinutulungan kasi yung asawa ko na si Doc Rob sa aming mga clinics. Ilan na ba ang branches ng Doc Robs? Ngayon, meron na kaming 6 branches. We have Quezon City, Makati, Alabang, Pampanga, Bacoor. Yes. Ang dami ng branch. Oo. Kasi nilalapit namin sa tao yung aming mga clinics. Oo nga. Never mo nakalimutan ng Antipolo, Pat. Bakit ba napakalapit sa loob mo ng Antipolo? Alam mo, sis, kasi dito lahat nabuo yung pangarap ko sa buhay. Dito ako lumaki. At saka, sa mga puno na to, dito ako kumakanta ng mga songs na Di ba naman? bituing walang ningning. Oh. Ever since na pumasok ako sa showbiz or nag-start pa lang ako, dito ko nilalagay lahat ng mga kinikita ko talaga. Dati wala talaga kaming bahay. Oo, kung saan-saan kami nakikitira. Pero talagang taga-ano kayo? Taga-Antipolo kayo, di ba, Pat? Bali, nagsimula kami sa Marikina. Okay. Kasi ang lolo ko isang sapatero. Ayan. So, yung tatay ko, magaling din yung gumawa ng sapatos. Tapos, nung nalipat na kami dito, kaya masasabi ko na ito talaga yung Antipolo na dati gubat. Dito ako natutong umakyat sa puno. Ayan, yun ang mga ko dati, laro ko. Pumunta ako sa sapa, dyan ako natutong lumangoy. Kamusta ang batang Genesis Canlapan? Ay, masaya. With how many brothers and sisters? I have 3 brothers sa nanay ko. Tapos meron naman akong iba pang siblings na mga half-sister and brothers din. So, nung bata pa ako, dito ako lumalaki, syempre, hindi ko nakikita yung hirap ng buhay. Kasi, syempre, lumaki ka dito, parang pagising mo, ang gagawin mo lang, di ba? Kung nagugutom ka, akyat ka sa puno ng bayabas, sa puno ng kaimito, yung ganon. Nakita ko yung comparison ng hirap ng buhay nung naghiwalay yung parents ko. So yung mom ko, dinala niya kami sa Quezon City. Doon kami tumira sa Quezon City na sa kamag-anak namin, nakikitira kami. Doon ko nakikita na parang, naku, kailangan ko tulungan si nanay. Parang ang hirap pala dito sa Quezon City. Patanong, I hope you don't mind my asking, medyo I'll go in depth. Anong age ka nung nagkahiwalay si nanay? Sila. Si 16. 16. So nag-aaral ka nun, Pat? Nag-aaral ako. 3rd year high school ako dito sa Antipolo. Tapos lumipat kami 4th year high school ako sa Quezon City. Ano yung mga ginawa mo to survive at that point in time, at 16? At 16, nag-start pa lang yun sa school. Nagtitinda ako ng mga yema. Yan, nagtitinda ako ng embutido. May mga ganon. Entrepreneurial, businesswoman ka na noong, Pat. Tapos panay ang sali ko sa mga kung saan-saang contest. Sumali ako sa Itbulaga, Beautiful Girl. Sumali ako ng look-alike Gloria Estefan sa Itbulaga din. Nakakatuwa. Pero Pat, yung mga pagsali mo na yun sa mga contests, ano yun, na-push ka lang ba o pinilit ka lang ba o ikaw talaga yung nagsabi sa sarili mo na ito yung gusto kong gawing, naging stepping stone mo ba yun para mag-survive, sabihin natin, sa totoo makatulong? lang, parang yung kasi yung at the time, yung kasi yung parang sabi ko way na para makatulong sa nanay ko.
Honestly, mahihiyain talaga ako dati. Yung tipong, tatawa-tawa lang ako, hiyain ako, hindi ako masyadong nagsasalita. Pero nung time na parang nakikita ko na yung magugutom kami, ganun, inalis ko yun sa ko. Yung hiya. Yung hiya, oo. Kasi sabi ko, walang mangyayari sa akin pag nahihiya-hiya ako. Pat, yung una mong ginawa is nag-model ka bago ka Yes. nag-artista. Oo. Tell us more about that naman, yung modeling phase ni Genesis. Nung nagmo-model ako, so pupunta ako sa mga audition or mga go-see, ganyan. Lahat yun sa Makati yun, di ba? Tumasakay ako ng bus, nagbabasa ko, papunta doon. Siyempre, mahal ng taxi noon, di ba? Ito. Tapos, lagi akong nag-audition kung saan-saan. Yun. So, yung beauty pageant, ginagawa ko yung career. In a way na, kasi iniisip ko, pag uuwi ako, may makukuha akong premyo, ganun. Not because gusto ko maging beauty queen na makita yung ganun, yung parang kagandahan, ganyan, no? Hindi yun ang naging motivation mo. Kailangan pag uwi ko, may dala ako. Yung ganun, Paano ka napunta sa That's Entertainment? Ay, Paano alam mo, nangyari yun, Pat? sobrang thankful ako sa tao na to, na talagang siya yung bigay ng way sa akin sa showbiz. Si Ate Lani Mercado. Si Lani ba? Congresswoman. Oh, hi, Lan. Alam mo, siya yung gumawa ng letter para kay Kuya Germs. Kasi dito sa Antipolo, meron silang bahay dati dito. At ang tatay ko is yung caretaker niya, ng daddy niya sa kanilang resort. May resort sila. Tapos pag nakikita ko siya, syempre sabi ko, nakakatuwa naman si Ate Lani kasi mo yun di ba? Kami. Batch kayo batch, di ba? yes. Natatandaan ko na sabi ko, Ate Lani, paano ba pumasok sa TV? Yung gano'n. Tapos sabi niya, ay dapat marunong ka kumanta, marunong ka sumayaw, ganyan. Ako naman, nasanay ako, kasi laking church din naman ako sa namin. Kumakanta ako sa choir, ganyan. So kaya nung napunta ako sa Quezon City, nag-a-apply ako dun sa mga sa mga maliliit na na parang bar na naghahanap ng singer. Tuwa ka naman, Pat. Tapos napasok ka naman, nakapasok ka naman, Pat. Nakapasok naman ako. Kaso nga, syempre, maliit lang. Magkano? 500 a night yata yun, di ba? May chaperone ka nun, syempre. Si nanay, lagi kong kasama. Tapos yun na nga, balik ako kay Ate Lani. Binigyan niya ako ng letter. Padali mo to dun kay Kuya Germs, ka-audition ka. Ayun, nung pumila pa rin ako hindi yung tipong basta nakapila, nakapila ako, tapos binigay ko yung letter. Pinakanta ako ni Kuya Germs. Naalala mo pa yung first piece mo? Blue Bayou. Pwede bang sample ng Blue Bayou? I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou. What is fishing boat with the sails afloat? If I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'll be. Natandaan ko pa talaga. Thank you. Tandang-tanda pa ni yung pala, Genesis. Paborito pala yun ni Kuya Memorable Germs. naman kasi. Paborito pa ni Kuya Germs. Oo. Talagang you are destined to be a part of That's Entertainment at mapasok ang showbiz. Oo. Nung naging na ako, after that, di ba sumali ako muna ng Binibining Pilipinas. Nakalimutan. Yun yung pinaka-major ko, yung Binibining Pilipinas. How old were you then, Pat? Siguro I was 18 or 19. 18? Oo. Di ba, Pat, parang if I remember it, nagkaroon ka ng naging semi-finalist ka ba, Pat? Kami noon, parang finalist. Oo. So ngayon, hindi ako nakakuha ng title doon. Pero sa backstage, doon ko nakilala yung manager ko, si Jessica Rodriguez. Okay. Tsaka si Joanne Santos, yung parang nandun ako sa yung alam mo yung malungkot ka kasi wala kang nakuha, di ba? Tapos sabi nila, gusto mo bang maging artista? Sabi ganun sa akin, yung talagang gumawa ng movie, dadaling ka namin sa Viva.
pinakilala nila kay Boss Vic. Kaya yung Viva, hindi ko rin makakalimutan yan sa career ko kasi sila talaga yung nagbigay sa akin ng opportunity na makagawa ng mga solo movies. Yeah, that's true. Na magaganda. Paano ba naging Patricia Javier si Genesis? Kasi yung manager ko si Jessica Rodriguez, sabi niya sa akin, Pat, yung image mo kailangan babaguhin natin. Hindi ka na wholesome. Kasi ano ka na, magto-20 years old ka na, ganyan. So ngayon, baguhin natin yung name mo, sabi niya. Kasi hindi bagay dun sa gagawin naming image sa'yo. Sa totoo lang, yung Patricia Javier, parang naging lucky charm sa akin yan, yung pangalan na yan. Parang madali akong natandaan kaagad ng tao. Naging sexy actress ka for a while. How did you get into that role? Kumbaga. Nung nag-start kasi ako sa Viva, nilagay mo nila ako sa mga wholesome roles. Yan. Tapos, nung napapanood nila ako dun sa mga teeny bopper na roles, parang napanood yata ako ni Boss Vic. Sabi niya gano'n, si Patricia parang, kasi yung hubog ng katawan ko noon, dalagan-dalaga na ako eh. Tapos nagkataon naman yung year 2000, that's the time yung parang yun yung trend na mga sexy na yung lumalabas, ganyan. So ngayon, nilaunch nila ako, yung movie ko yung Mrs. Montero. Ang director ko doon is si Pecky Galiaga, Lori Reyes, and then si Sunshine Cruz, si Edu, si Gardo. Nung binigay sa akin yung project, sabi ko, nung una parang sabi ko, kaya ko ba to? Diba? Kasi syempre, parang laking simbahan ka. Oo. At ikaw, yung bilang si Genesis, conservative ka. Oo. Syempre, parang sa akin nun, parang alam ko na, this is not the right way of, parang Christian life, ganyan. Kasi bata ka pa lang, there's a seed, na sa heart mo diba? Pero alam mo yung at that time, sabi ko sa sarili ko, Lord, bakit ginawa mong mailagay ako sa sitwasyon na ito? Diba? Bakit pinaghiwalay mo yung parents ko? Alam mo yung paghiwalay ng parents ko, malaking sa akin yun. Kaya minsan kahit pag-uusapan ngayon, nagkakaroon pa rin ako emotional pa rin ako dyan. Na ang hirap kasi ng magkahiwalay yung magulang. Parang ang talagang sobrang apektado yung mga anak. No? So, habang lumalaki ako noon, wala akong inisip kundi tutulungan ko yung nanay ko. Gusto ko maging maganda buhay namin. Yung mga kapatid ko. Yun ang nakalagay sa isip ko. Kaya may mga work na, basta may work, sige. Alam mo yun, hindi na ako kung ano yung work na bibigay sa akin. Lahat naman yung hard work mo, nilagay mo naman sa tama. Diba? Kumbaga, naging sabi mo nga, parang sa ibang tao, stepping stone. Pero, nakaalis ka naman dun sa image na yun. And, nakapag-asawa ka. And now you're back to being a beauty queen. Parang nag-full circle ka pa, no? Now we'll talk about your life as a beauty queen. Paano naman yung pakiramdam na ikaw ay maging first ever Noble Queen of the Universe 2019? Tell us more about the title. Nako, yung pagiging Noble Queen talaga, isa yan sa masasabi ko na unforgettable din yan sa buhay ko kasi hindi ko rin akalain na ako yung magiging first Noble Queen of the Universe. It's an international advocacy pageant yan. So yung pageant na to, ang ninonominate nila ay yung mga kababaihan na may mga ginagawa na charitable sa community natin. Pero unang-una, nag-start sa family nila. So, true. Alam mo, sa totoo lang, kaya pala sabi ko, minsan may mga bagay na gusto natin, hindi pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kasi meron laging better. Meron laging mas maganda. Or kung hindi natin yun nagagawa, kasi nilalayo tayo ng Panginoon sa kapahamakan. Amen. That's how, ganun ako mag-isip na ngayon sa life ko talaga. My husband is very supportive ever since. Kaya nga, sabi ko, diba, nung na-meet ko kasi yung husband ko, that's the hype of my career. Yung tipong parang sabi, ba't nawala si Patricia, diba? Nandun na, biglang nawala. Bigla ka nawala. Oo, kasi yung time naman nun, pinili ko naman yung love.
Diba? Ito na naman career, tapos love. Para kang pinag-choose. Oo. Isa yun sa na-realize ko. It's because God always protecting me. At the same time, it's very important when you have a guidance of your parents, of your mom. Pat, ano ba ang mga responsibilidad ng isang noble queen? So now, Noble Queen is already 6 years na. This year, ako ngayon in-appoint ako bilang chairwoman for Noble Queen International. So ang mga responsibilities ko is yung we make sure at least 2 to 3 times a month we have this charity work para sa ating community. Ayan, and then we make sure na lahat ng mga members namin tipong natutulungan namin sa mga kanilang advocacy kasi pag naging Noble Queen ka, kailangan may mga advocacy ka ng ginagawa. Speaking of crown, hindi lang naman ikaw nakuroon ng Noble Queen, meron pa. Di ba may isa ka pang title, Pat? Underwater? Aqua Queen. Aqua Queen! Ano yung Aqua Queen? Pandagat. Sa ilalim ka ng dagat, kokoronahan. Totoo nga. True. Ito, mapapakita ko sa iyo yung mga video. Yun, yung Thank Aqua you. Queen naman na yun is, sa totoo lang, ang gandang pakinggan Aqua Queen, pero ang ginagawa talaga ng mga Aqua Queen is nagpupulot ng basura sa ilalim ng dagat. Wonderful. So yun ang advocacy nyo. It's to save the planet, specifically yung karagatan natin. And then your son, Robert Douglas Jr., ano ba? The fourth, yeah. Is into pageantry also at nanalo na siya ng Mr. may title Teen na International. Mr. Teen International. Sa Thailand. Congratulations. How does it feel to be a mother of a titleist? Sobrang ako teen. po nun, yung time na Teen. yun, ako yun talaga yung mommy na Stage mother ba? Stage mother. Talagang from makeup to ako talaga yan. As in, sabi ko sa anak ko, anak, hindi tayo win ng Pilipinas na wala tayong dala. Ay, pressure. Pero gusto naman ni Robert talaga, na-influence siya sa iyo, Pat, to siguro kasi join ako pageants. naman, kaya ako sinali ang anak ko doon. Kasi sabi nila, di ba, si Robert, mahihiyain ang anak ko. Medyo may pagka-introvert siya. So sabi ko, ano kayong magandang gawin ko dito? No? Para maboost yung confidence, ganyan. Correct. Nagkaroon ng opportunity na sabi ko, anak, merong gustong ilalaban ka sa international. Ito, ilalaban ka. Pag lumaban ka, buong Pilipinas ang dala mo. Para kang lumaban sa Olympic, sabi ko sa kanya. Representative ka ng Philippines, ganyan. Yung anak ko lang, nakatingin lang gano'n sa akin. sabi ko, ako bahala sa'yo, I'm gonna train you. Siyempre yung mga ginawa ng nanay ko sa akin noon, yun naman ang pinapasa ko sa kanya. How are you as a wife and as a mom? As a wife, I can say na very kay Doc Rob, very understanding. I love him unconditionally. In a way na I always support him sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya, sa business namin, sa mga anak namin. Siguro isang way yon na parang kaya we have a good relationship kasi we support each other. Pero syempre, walang perfect relationship. Pero minamahal namin kung ano yung hindi maganda sa aming dalawa or ina-accept namin yun. May acceptance. Pag ang asawa niyo po ay galit, kailangan kayo muna yung hindi galit. Pabayaan nyo lang siya, yung just bite your tongue, na tinatawag. So hindi ako nag-ano. Pero uso sa inyong selos, Pat? Nung bago kami, may ganun ako. Ako personally. Kasi syempre marami rin yung, ngayon sa social media, madaling di ba? Keep in touch yung mga ganyan. True. Minsan may mababasa ka, may mga nagpaparamdam, gano'n. Sinasabi ko na lang sa kanya na, just make it sure na kahit may mga nagbe-message sa'yo, kung ano yung isasagot mo, yun yung importante sa akin, kung ano yung isasagot mo. Pato na tawagan niya ni Doc Rob? Asawa. Asawa? Ang ganda naman noon. Ano ba yung mga businesses niyong mag-asawa ngayon? Proud lang ako sa'yo. Gusto kong acknowledge yun. Sa akin talaga, sa amin, everything is about wellness. Wellness talaga. Parang awareness for wellness. Yan.
Kasi nung dumating naman kami sa Pilipinas, hindi naman talaga kami yung tipong magbi-business eh. Pumunta ako dito noon kasi si Boss Vic, sabi niya meron daw siyang project sa akin. Tapos diniyaya ko yung asawa ko. Sabi ko, nandito lang tayo for long vacation. Yan. Tapos habang nag-vacation kami, gumagawa kami charity. Pupunta kami sa mga secluded area, sa mga churches, yan. Ina-adjust lahat ni Doc Rabian, kinakairo niya ng libre lahat. Nice. Tapos doon na nag-start. Pag pupunta kami sa mga barangay, we love to give something to them na we give hope. Kasi nung bata ako, pag dito sa amin, pag may pupunta dito yung mga tumutulong sa amin dito noon, alam mo, hindi ko makakalimutan nun, bibigyan lang kami ng, kunyari, ng damit, ng gano'n. Parang it's a hope for you, na parang, ay, there's someone there na caring for you. Oo, caring for me, loving me pala, concern, may gano'n. Oo. right. So yun, parang yun ngayon, dahil nandito kami sa posisyon na parang gusto ko yun, binabalik yun sa community. And speaking of which, di ba Pat, meron kang i-open dyan? Yung mga ginamit ko sa mga pageant, sa pag-shooting, ganyan. Maglalagay ako ng for rent na shop na pwede nilang i-rent yun. Pero lahat ng mga kikitain nun, ilalagay natin sa Doc Rob Foundation, Share Your Blessings. That's beautiful. Diba? So, parang ang mangyayari kasi, yung Doc Rob Foundation, we have 4 programs. We have building homes, education, livelihood project, and then we have also hospital assistance, financial assistance. So yun, para yun, merong pinagkukunan ng ganon. Hindi naman ako nagbibigay dahil akala mo marami ako, meron ako. Nagbibigay ako dahil alam ko yung pakiramdam ng wala ka, ng walang gustong tumulong sa'yo. Na kailangan mo talagang magbanot ka ng buto or minsan kailangan mo gumawa ng mga bagay na kailangan mong gawin. Kasi sino tutulong sa'yo, di ba? So ngayon, meron akong parang ability na mag-give back o tumulong sa kaya kong way. Parang ang laking sa akin yun dahil naiisip ko nung time ko na nandun ako sa sitwasyon kung gaano kahirap. Alam mo, yung siguro isa sa natutunan ko sa buhay yung huwag kang susuko hanggat may hininga ka, hanggat may buhay ka, kaya mong gawin yung mga bagay na mga dreams mo sa buhay. Basta you always have a good intention sa lahat ng ginagawa mo sa buhay. May pastor lolo, always dati kabisado niya sa amin yung verse na Matthew 4:4. Yung hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung na yun, na-experience ko yung verse na yun na there was a time of my life na naging Patricia Javier ako, lahat ng mga material things na nakuha ko na lahat ng pagkain gusto ko kainin, ganyan. Pero nung nakalimutan ko for a while ang Panginoon, parang I'm not that happy. Wala yung joy na tinatawag na unspeakable. Pero nung bumalik ulit ako sa Panginoon, iba yung pakiramdam mo, yung kahit walang laman yung bulsa mo, alam mo, may hinanga ka, andyan ang Panginoon, papatnubayan ka pa rin niya. Nasaan ka ngayon sa journey mo sa buhay, Pat? At this time, I can say na yung fruit of hard work namin mag-asawa, nararamdaman ko na yun na God really is always there for us to bless us. Kaya naman I'm happy na we give trabaho sa mga, sa mga employees namin. Ang pinakamasaya ko ngayong part ng date ng month is 15 and 30. Yung swelduhan. Swelduhan. Pag alam ko na pasweldo ko na lahat yung mga employees namin, happy na ako nun kasi alam ko yung 55 employees na yon. Yung 55 na yun, may family yun di ba? Yung families nila na kasama sa blessing na binibigay mo. Sobrang happy na ako doon. Sobrang thankful ako na sa hirap at ginhawa,
especially my family, lagi kayong nandiyan sa akin. Especially now, I have kids. Yung my kids always, sila yung sa akin, put me grounded. Alam mo yun? Yung tipong, ngayon sa lahat ng mga ginagawa kong decision sa buhay ko, I always make sure na makakabuti ba to sa pamilya ko o sa mga anak ko. Okay. Yun. Kaya thankful ako sa mga anak ko na talagang lumalaki sila na mababait na bata. Kaya nga sabi ko sa kanila, alam mo mga anak, sa akin, ang legacy ko, hindi yung material things eh. Ang legacy ko yung mapalaki ko kayo ng maayos, na maging mabuting tao, na kung ano man yung narating ko ngayon, yung pakikisama ko sa lahat ng tao dito, o kahit saan man ako nandun, yung kahit malang, yun yung mamana nyo sa akin. Isang malaking na yun sa akin. Karangalan at yun yung para sa akin yung success ko talaga. Oy, ready na ba kayo? Ready na kayo? Itutour namin kayo ni Miss Patricia sa kanyang magandang Villa Patricia dito sa Antipolo. Friends, tayo magtutour na po ng magandang lugar, ang Villa ni Miss Patricia Javier. Ito po, nandito tayo ngayon. Saan ba tayo ngayon, Pat? Ito yung parang function room namin dito. So pag kanyari meron kang party, birthday party or wedding, yan, pwede dito sa area na to. Kailan mo binil itong iyong Villa, Pat? Mula nung nag-start akong maging artista. Oh Kasi yung bahay talaga namin, ayan, siyan sa harap. Ito po. Ito, fence. Yan. Dati kubo yan yung bahay. Tapos ngayon, nung napatayo ko na yan, tsaka ako binili itong land dito. Ano yung nandoon, Pat? Pwede ba natin puntahan yun? Pwede naman. May halaman dito kami ni nanay. Ayan. So, ito pag binubuksan namin ito, parang may waterfalls dyan. Relaxing naman, para friends. So, alam mo, ito yung parang main sala dito. So, itong furniture na to, sis, ito pa yung binili ko nung movie ko ng Kabit ni Mrs. Montero. Pat, saan mo nabili? Okay, nabili ko to sa Timog. Meron doon dating parang warehouse na mga gantong furniture. Anong klaseng ratan? Oo, ganon. Ito, nung kanina ko pa ito napapansin eh. Ito yung telephone booth sa UK. Oo, nireplika namin, napunta kami ng London. Nakita ko, ang ganda pala. So, isa pa to, tong dining set na to. Ito talaga, kasabayan nung nito. Itong kitchen na to, pag nagre-rent sila dito, pwede nilang gamitin lang. Ito nga yung parang pinaka-first floor, meron naman second floor. Doon naman, ginawa ko yung wellness spa. Tapos meron kami ditong dipping pool. Ilang feet to, Pat? Siguro mga nasa lang yan, 3 feet lang. Tapos meron kaming tower nandun sa taas. Ay, ang ganda. Ang laki. Pat, ang ganda naman dito. Nakaka-relax po. Ito yung massage chair, di ba, Pat? Ito yung massage chair. Wow. Meron pang ganitong area dito, foot spa. Meron ding room dito para kunyari yung nagpa-massage o gusto mo na niyang mag-rest dyan. Ang ganda naman naman. So ito naman yung ating massage room with sauna. Pat, ang ganda naman ito. Tingnan niyo naman. Pat, napapansin ko. Avon poster. And this is Asia Brewery. Ito, bago ako nag-Viva, yung nagmo-model muna ako. Tapos din ako Mondragon. Naging model din ako ng David Salon. David Salon. Yeah. Tapos ito yung album ko sa EMI Records. So ito yung parang facial room. Facial room. Tingnan niyo naman, kompleto talaga dito, friends. Ano pang hahanapin natin? Ito, painting ko to. Alam mo kung ano yan? Ikaw, ano sa tingin mo? Ako parang sa manok sari manok na parang sa card, parang jack of trades. Bali, ano yan? Ako nagtitinda ng isda. Nagtitinda siya. National isda ng mga gulay yan. Tapos, bird din siya.
Oo nga. Yes. And so dito nagaganap naman yung colonics at saka yung To detox nililinis your yung colon. colon. Ito yung pinaka-machine yan. Dito yung naturopath namin. Yan yung kapatid ko, siya yung naturopath. Hello po, Pwede niyong makita Doc. kung ano yung klase yung blood. Live blood analysis. So ito naman, pag nandito kami ng family ko, dito kami nag-i-stay. Parang studio type na bahay. Galing naman, ang laki. Talagang close po yung family ni Pat. Po sila nandito ngayon, nakilala ko. Pat, Oh. ikaw ba to? Yes, this is... Noong nagsisimula ako. Actually, this is a picture. Mukha lang siyang Oh. painting. Pero ito ako nag-paint nito. Oh, artist talaga. Ayan. So ito, furniture ko pa to sa San Diego. Di ba? Dinala ko dito. Na-preserve pa, oh. Friends, that concludes our mini tour. Maraming you. salamat sa iyo, Ma'am Patricia Javier. Words to ponder from Psalm 19, verse 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth His handiwork. Amen. Pat, thank you so much. Thank you. Ako talagang na-enlighten sa mga wisdomful sharings ni Miss Patricia Javier. Thank you. May pa-flowers ka pa talaga sa for you, akin. madam. Of Sobrang course, bango. love ka namin eh. Ayan. Meron pa Beautiful talagang roses for a beautiful lady. Ay, ang Wow, bigat ang mo. Grabe naman tong channel, Cookie May Eh, budget. Ah, ganun. nagkakaroon na. Maraming salamat po sa lahat ng mga sponsors na tumutulong. Una na ang Jill Stewart Eyewear, Miss AC Pumuceno Chang. Maraming salamat for my wonderful, beautiful eyeglasses. Yes. Omnident Dental Center, maraming salamat sa inyo. Lucy Britannic of Hair Shop Salon. Thank you so much. And to my FG family, maraming salamat FG Clinic for my skincare. Kung nagustuhan nila itong episode natin, ini-invite ko po kayo. Una muna sa lahat, please like, share, and then subscribe. Lumalaki na ang family ng Snooki Sir na channel. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta. Press the notification bell para nalalaman po ninyo yung susunod na mga episodes kung kailan lalabas. And please don't skip the ads. Alam niyo na po kung bakit. Thank you very much. Thank you po sa lahat ng suporta. And Pat, again, thank you very much na kami pinayagan mo, pinaunlakan mo kaming mabisita ka dito sa iyong kaharian. Ang ganda na inyong... Oo naman talaga. Ay, syempre soon bubuksan na natin yung wellness spa. Isa na naman pong masayang episode kasama po ang ating kaibigan na si Patricia ang napanood po natin. Siguradong you enjoy this interview as much as I did. Ito po si Snooki Serna, and always remember that whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you very much and we hope to see you soon. God bless you guys. Thank you. A wave. Diba? Wave. Wave.